Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang nakakagulat na balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Naging usap-usapan ngayon sa social media ang panawagan ni Sas Rogando Sasot sa mga senador at kongresista na magpakita ng COA audit kung papaano nila winaldas ang pera nating mga Pilipino na bilyones at milyones ang halaga. Nag-ugat ang usaping ito matapos pagtulong-tulungan ng mga tambaluslos si Vice President at DepEd Secretary Inday Sara Duterte. Humingi sila ng paliwanag kung papaano nila inubos ang bilyones at milyones na budget ng confidential fund ng Vice Presidente. Naubos kasi ito sa loob lamang ng 11 araw, batikos dito, batikos doon. Pero nang tignan ni Sas Rogando Sasot ang confidential fund ng Vice Presidente at ng House Speaker Martin Romualdez, abay nagulat ang lahat dahil mas malaki pa pala ito. Grabe! Mas malaki pala yung pondong hinahawakan ni Speaker, mga kaibigan, ano? 1.6 billion. O kaysa kay Vice President at DepEd Secretary Inday Sara Duterte. Pero take note, ang budget at expenses na ito ay hindi nila tinawag na confidential fund, pero tignan natin ang status kung sino ang transparent. At heto na nga mga ka-updates, ito ay tinawag nila na extraordinary expenses sa presidente, kay Tambaluslos at saka kay Vice President. Pangit ng pangalan kay Tambaluslos. Inday Sara Duterte. At hindi rin napigilan ni Attorney Harry Roque na magsalita na sa isyu na pinupukol kay Vice President at DepEd Secretary Inday Sara Duterte at hinamon pa si Tambaluslos at iba pang mga kongresista. Dito napakomment si Senator Mick Zubiri na fake news daw. Inaraw-araw na kasi ni Sas Rogando Sasot ang kanyang panawagan at nakatag pa mismo ang kanilang mga social media account, pati ang mga netizens ay nakisali na rin. Dahil sa pera natin ang winawaldas ng mga politiko na ito dahil lahat tayo ay may pakialam. Kaya nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila. Salamat Ms. Sas Rogando Sasot sa pagbabalita ng mga kabalbalan ng mga nagmamagaling na mga nasa Senado at Kongreso. Pero for sure hindi naman silang lahat. Tama ka dyan Ms. Sasot. Since we the people elected them on their respective position, so it is just right to know and see how these subs spend the taxes or the money of the tax-paying Filipinos. We have the right to know. Halos bilhin na lang nila ang mga kaluluwa ng mga Pinoys and they have to face Lord over us. Abolish Congress. Imagine 300 plus congressmen had millions to spend. Without liquidation, siguro kung wala sila makakabayad na tayo sa utang natin sa loob lang ng 2 taon. Correct, madam. Dapat talagang ma-expose ang mga hidden budget expenses ngayon para maging fair. Dapat ipakita talaga nila mga kaibigan para maging fair naman kay Vice President Inday Sara, no? Para magkaalaman talaga kung sino yung pinakamalaking mga confidential dyan naman po. May hawak ng pondo. Pero sila ask kay Vice President Sara, sila naman ang magiging transparent sa kanilang mga expenses and go. Pero bago ang lahat mga ka-updates, kung bago ka pa lamang sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat News Update, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka pa sa mga bago at napapanahong balita na i-upload namin. Meron na bang senador or congressman
na ginamit sa kanya ang COA report? Na, according to the COA report, itong congressman na to, hindi niya ginastos ng tama ang pera. Or, ang House Speaker, hindi niya ginastos ng tama yung pera. Or, itong senador na to, hindi niya ginastos ng tama ang pera. Or, may narinig na ba kayong ganyan? Ha? Meron na ba kayong narinig na ganyan, guys? Na, ang congressman at ang senador, ang naging issue sa kanya ay COA report. Sabi ni Onel, wala. Di ba? Sabi ni Cons, oo nga no. Di ba? Sabi ni Xavier, yes, puro COA report ang hinahanap nila. Pero naisip na ba natin na hanapin ang COA report ng isang congressman or ng isang senador? Wala. Di ba? Wala. Not you can recall. Kasi madali itong, kasi kung, halimbawa si Lenny, no? Di ba binibida niya parati yung COA report niya? Qualified, unqualified opinion, emerald for the third time, for the third year, ganyan. In fairness kay Lenny, saka kay PRRD, nung panahon nila, both of them, for the straight year, unqualified opinion. Ibig sabihin, mataas yung level nung audit. Okay. So, wala, di ba? Wala kayo naririnig na congressman or senador. So, ano ngayon ang gagawin natin? Siyempre, ang una nating tatanungin is, meron bang COA report ang bawat isang senador or bawat isang congressman? So, anong gagawin natin? Kasi naman, ang available lang naman na information sa atin ay yung nasa website ng COA. Di ba? Website ng COA. Kasi transparency So, pinapublish ng COA ang COA report. Kasi baka naman guys, itong mga senador at congressman natin is sobrang linis na maganda talaga ang COA report nila. Kaya hindi nagagamit ang COA report against them. Kasi baka naman talagang walang corrupt na congressman or walang corrupt na senador at ginagamit lang talaga nila sa tama ang perang ibinabayad natin sa gobyerno na dulot ng ating pawis. So pupuntahan natin ang website ng COA. So ito ang website ng COA. Okay? So, pwede nyo itong puntahan, coa.gov.ph. Ngayon, pupuntahan natin 2022, no? Punta tayo ng 2022. Okay. So, hanapin natin yung sa House of Representatives. So, ayan, legislative offices. Diba? Legislative. Kasi guys, para naman makita natin, no? Kailangan nating mag-check ng COA report, no? Ng bawat isang senador at isang congressman. Kasi, di ba guys, dapat naglo-load pa siya. Kasi dapat, di ba, dapat bawat isang senador ma-justify nila na ang pera pinaghirapan nating mga taxpayers ay kanilang ginagastos sa tamang pamamaraan. At ang the best way to do that is audit. Mau-audit ito ng COA, di ba? Ng Commission on Audit. So ngayon, titingnan natin, no, itong mga senador na to at mga congressman na ito, kung meron silang COA report. Baka naman kasi meron. 'Di ba? Yun ang maganda dito sa website ng COA, transparent nakikita natin ang mga COA report ng bawat ahensya ng gobyerno. So, ito na, nag-load na siya. So, ito yung sa legislative offices. So, pupunta ngayon tayo sa House of Representatives. Unahin natin yung House of Representatives 2022. I-click natin. Ayan. So, ayan, i-download natin. Kasi maraming files yan. At titingnan natin kung merong individual COA reports ang bawat isang congressman. Kasi nga, para makita talaga natin kung hindi sila corrupt at tama nilang ginagastos ang kanilang mga salapi. Okay. Okay, bumukas na po ang zip file at ito po ang mga files. Okay. Ito lang po ang mga files: transmittal letter, cover, executive summary, POC and fly leaves, auditor report, management responsibility, FS notes to FS, observation recommendation, status of PY's audit recommendation, Annex A. So, ang FS po kasi is the financial statement. So, baka naman nandito, no, individual. So, ito lang siya. Buong Congress pala ito. Hindi siya individual. Ano ba to? Oo, wala, no? Walang individual congressman at hindi sila individually, kundi buong institution. Okay. Okay. So, baka naman nasa ibang file, guys, no? Ang COA report individually ng mga congressman na to. Okay. Baka naman nasa notes. Hindi pala notes yun. Baka naman nasa notes. Okay.
Okay. Notes. Ay, wala ring individual. Ito lang wala. Walang individual. Okay. So, buong institution ito. Baka naman nasa Annex A. Ayan. Annex A. Ay, wala rin. So, buong institution. Okay. So, bakit walang individual COA report ang mga congressman? Sila po ba ay above auditing ng COA individually? Kasi kailangan i-clarify ito ng Commission on Audit. Bakit walang COA report ang bawat isang congressman? Kasi guys, ganito halimbawa yung PNP, uupo dyan yung chief. May COA report sila. Diba? So, i-grill sila isa-isa. Siyempre, tama naman, no? Kasi para malaman natin kung yung ginagastos nila ng tama yung pera. Si Vice President Sara Duterte, pinaupo doon, ginrill. Diba? At ilang linggo, binaboy. Diba? Dahil yan sa hinayupak na confidential funds. Pero bakit walang COA report ang bawat isang congressman? Ano po ba ang dahilan kung bakit wala sa website ng COA ang audit report ng bawat isang congressman? Kasi kailangan natin ng ng opinion ng independent auditor, 'di ba? At sa ating gobyerno, ang inatasan ng konstitusyon na mag-audit ng lahat ng ginagastos ng gobyerno sa taxpayers sa binabayad natin ay ang COA. Meron ditong taga-PAW, di ba? Kayong taga-PAW, inuusig din kayo dyan. Inuusig kayo dyan sa Kongreso, sa Senado, kung ginagastos nyo yung tama yung pera. Pero bakit? Dito sa website ng COA, wala tayong makitang individual congressman COA report. Ano pong dahilan dito? Meron po bang makakapagpaliwanag sa atin kung bakit na si Congressman A, si Congressman B, kung Congressman C, ay walang individual COA report? Kasi dapat pinapakita rin talaga yung mga kaibigan sa tao, no? Para kahit paano maging fair kay Vice President Inday Sara. Kasi masyado nilang dinidikdik eh. Masyado nilang sinisiraan ng ating mahal na Vice President, mga kaibigan. Kasi binigay natin yung pera sa kanila individually. 'Di ba? Ano 'yan? Kailangan lang mag-submit yung yung institution ng Senado sa institution ng Congress na ito yung pagkakagastos ng pera collectively. Ganun ba 'yon? Pag pumunta ka sa Kongreso, isa-isa silang umuusig sa iyo tapos hindi mo alam. Hindi natin alam ang auditing ng bawat individual congressman na yan at bawat individual senators na yan. So baka naman merong iba, no? Merong iba. Baka nasa At yun na nga mga ka-update. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.